Yes, magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Tayo ay bumiyahe ng maaga dahil meron tayong hinahabol na oras po mga kabayan. Yes, nag-emergency na naman po kami ngayon mga kabayan, papunta ng ospital, no? Butin lang maaga po ang alis natin, no? Nakarating tayo dito ng medyo maaga dahil marami akong inisip mga kabayan at nagaantay ako sa go signal ni Ate Gemma mga kabayan at ni Nanay Irma. So ngayon mga kabayan, nag-emergency tayo, punta ngayon ng ospital dahil alamin po natin ang mga pangyayari po dito sa kay Ate Gemma po mga kabayan. At nandoon na nga daw po si Nanay Irma at si Tatay Lando, no? Hindi ko alam kung nandoon din po si Kuya Janry mga kabayan. Tumawag bigla at pinapupunta po kami mga kabayan. So hindi ko naman alam ngayon kung ano na naman, kasi parang kinakabahan na naman ako mga kabayan kung ano ang nangyayari, kung bad news ba or good news mga kabayan ang aming pagpunta ngayon na biglaan ito mga kabayan. Kasi ang akala ko ay bukas malalaman na sabi niya na parang ma-discharge siya mga kabayan, no? Yun, hindi pa sure yun, ma-discharge, kasi wala pa namang sinabi yung doktor na i-discharge siya, no? Wala pa namang sinabi mga kabayan yung doktor mismo. Siya lang po mga kabayan ang nagsabi na okay siya. So ngayon biglang sugod at medyo malapit-lapit na nga kami mga kabayan, no? Pupuntahan namin ngayon sa hospital, kumustahin at kung bakit napatawag ng bigla-bigla si Ate Gemma and Nanay Irma po mga kabayan, no? Alamin po namin bago kami pupunta sa ibang bagay po mga kabayan. So ayan po mga kabayan, diretso muna kami dito ni Ate Gemma kasi nandito na nga daw po si Tatay Lando. Hindi ko alam kung nandiyan din si Kuya Janry po mga kabayan. Nagulat ako mga kabayan, akala ko ano na ang nangyayari, pero nagulat naman ako sa pagdating mga kabayan na si Ate Gemma ay nandito na sa labas ng ospital. Lumabas na pala kayo mo? Okay na? Nandito nga. Dito rin. Hi! Oh, ano? Okay naman. Okay, sigurado kang okay na? Opo ma'am, malakas na. Ha? Opo ma'am, wala na. Andito yung ano mo. Akala ko bukas pa. Ang bukas. Baka naman pinipilit mo na maging okay, ha? Ma'am, hindi ma'am. Ang doktor mismo nagsabi na okay ka na? Opo ma'am. Patingin nga sa mga kamay mo. Ang dami pang oh. May lotion siya. Iba yung pinabili na yung doktor. Ayan na yung original mong balat. Ayan. Opo ma'am. O, tingnan mo mga kabayan. Wala na. Napali na talaga siya. Okay na. Sa paa mo, patingin nga ako sa mga, mga binti mo. Pwede na magkahoy. Ayun. O, diba? Wala na. Pag natanggal lahat yan, ay wala na yung manas. Kaya napansin nyo pa mga kabayan ang binti ni Ate Gemma, no? Napansin nyo parang makintab. Ito yung mga tinatanggal. Ito yung nagkikintab mga kabayan. Tatanggal ngayon ng kusa. Ito yung napansin ko una ni Ate Gemma mga kabayan, na dapat sabihin ko nga sa kanya, tanungin ko, Ate Gemma, bakit medyo manas yung mga binti mo at tuhod mo? Ito sanang itatanong ko kay Ate Gemma noon, nung unang pagkikita namin. Kaya lang, nawala na nga sa isip ko mga kabayan, kasi ang bahay ang nangibabaw sa akin na nakikita ko
natuon yung pansin ko doon, nawala na sa isip ko. So ito yon, pag natanggal na to lahat mga kabayan, matatanggal na yung parang makintab. Ayan na, ito na yung yung original mga kabayan na wala ng kintab, oh. Maaalis yan. Hanggang ngayon nga may kintab pa, pero matanggal yan. Grabe na malat talaga lahat, no? Yung katawan mo, Meron dito sa likod. may namalat din sa ano mo? Sa likod yan. Yan. Oo, meron din dito mga kabayan, halos buong katawan niya. Ang mukha nga niya, meron din mga kabayan, pati yung labi niya. So, anong sabi ng doktor dito sa, Ate Gemma, dito nangyari, bakit may ganyan daw? Anong sabi niya dyan? Wala naman, ma'am. Tapos inano lang niya, tinignan niya yung ointment. Bakit sabi niya, dito ka nagpa-admit, sabi Oh. niya, ma'am. Di ba sa doctor hospital kayo? Sinabi namin, ma'am, na si Madam Lori ang nag-ano, ma'am, hindi sa amin. Wala talaga kami, ma'am. Pero siya yung kusa nagpaano sa akin, sabi Sa ko. doctor hospital. O, tapos? Napatingin nga yung ointment mo, sabi niya, ma'am. Kaya pinatingin ko yung doktor yon. Ointment. Tapos, opo, ma'am. O sige, bigyan na lang kita ng lotion mo, tapos makaka-uwi ka ngayon, sabi naman niya, ma'am. O, tapos, wala siyang say dito sa mga na... Wala naman, ma'am. Wala siyang sinabi, ma'am. Kasi nakita siguro niya na napali na. Kasi sabi naman niya, ma'am, wala ka namang sugat, sabi naman niya, ma'am. Yun lang ang sabi niya. O walang sugat. Hindi kasi niya, ibig ko sabihin, hindi kasi niya nakita na nung unang labas niyan na yung may mga nana. Ang nakita kasi niya ngayon na gumaling ka na, kumbaga. Yan na yung mga sistema. Patingin nga, may sugat ka noon eh. Ito may sugat mo yan eh. Fresh yan nung bago tayo nagkita. Ayan, yun yung mga nakikita ko sa'yo noon, na mga sugat mo noon na humilom, sumabay dito sa nung ginamot ka. So, ngayon, kumusta yung UTI mo? Okay naman. Okay na daw yung UTI mo? Andyan na lahat yung ano niya, ma'am. Kumusta yung mataas yung blood sugar mo? Inano niya ako kanina yung sugar ko, ma'am, 154. So, okay na daw. Normal na. Opo, ma'am. So, yung hilo mo, na nahihilo ka, Wala na, ma'am. yung pananakit ng sikmura mo, Wala na rin po, ma'am. sigurado Opo, ka. ma'am, sigurado ako. Ang doktor mismo ang nagsabi na pwede ka nang Opo, i-discharge. ma'am. Opo, ma'am. Siya yung mismo. Tapos sabi niya, bigyan na lang kita, reseta na lang kita ng lotion. Kaya yung Lotion at gamot, ma'am. Lotion at gamot ang Yan ang binili ko. niresita. So, ngayon, ano-ano ang mga So, yung mga result ni Ate Gemma mga kabayan ay okay na ngayon, no? Normal na po ngayon mga kabayan. Sa katunayan, meron lang pinabaon na gamot. Ito, may cetirizine ka nga, may cetirizine ka. Tapos itong lotion. Tapos may cephrosuxin. So, ang gamot niya mga kabayan, itong lotion at may mga cetirizine at iba pa, no? Anong sabi doon ng doktor mo? Wala kang maintenance sa diabetic. Wala, ma'am. So, nag-normal na lahat. Opo, ma'am. Very good, no? Kasi inaabangan ko mga kabayan yung mga result ni Ate Gemma. Pati nga yung kidney niya mga kabayan, inaabangan ko rin. No, hindi ko alam kung chinek yung kidney mo, wala bang sinabi yung doktor? Okay, wala daw silang okay daw, ma'am. Okay lahat. Opo, ma'am. Pati Yung ultrasound lang na yung nagtubig-tubig, yung wala yung ginagawa. dahil tubig lang Oo, yon. ma'am. Yung x-ray mo wala. Ay wala talagang x-ray kasi hindi ka naman nagkaroon ng TB or ang sintomas kasi sa PTB mga kabayan, kabisado ko na yon kasi ang dami ko ng pasyente na mayroong mga PTB mga kabayan. Kahit hindi pa i-x-ray yan, makitaan ko talaga sa mga sintomas ng may PTB mga kabayan. So ngayon, syempre kasama na doon, parang general check-up na
ang nangyari, parang general check-up na po ang nangyari po dito kay Ate Gemma, ay wala naman pong nakitaan doon sa x-ray niya, yung ultrasound, chucho, lahat. So sa Makatwid, wala kang maintenance na gamot Wala mo. doon sa blood sugar mo. Ito lang ang binigay sa loob ng 1 linggo lang siguro to nasa resita ito. O ito 3 times a day o ilang araw lang to, ito din ilang araw lang. So pagkatapos daw nito, anong mangyayari? For 7 days ng isa. Pang loob lang sa 5 araw at saka 7 araw mga kabayan yung kanyang gamot. After nito, after ng may follow-up check-up ka ba? Wala Pinapabalik ka ba? Wala siyang sinabi nun. Basta yan lang yung binigay niya. O di ba po mga kabayan? So ito yung sinasabi ko, Ate Gemma, na hindi tayo nagkakamali. Hindi ko sinasabing hindi tayo maniniwala sa bularyo, di ba? Kung na puro lang tayo bularyo, nandoon tayo sa loob ng kwarto na nakamukmok at nagtitiis sa nararamdaman, hindi natin makitaan ngayon ng magandang resulta. Opo. 'Di ba? Kung puro lang tayo abularyo, balik-balik sa abularyo, kahit lahat pa ng abularyo tawagin natin, kung hindi naman talaga angkop doon yung sakit mo na sila ang magagamot sa'yo, kung kailangan mo talaga ng medication, wala pa rin silang mangyayari. Kaya maganda, maniwala tayo sa doktor, kahit may abularyo, ay walang masama na ipagsabay natin yon, pero mas maigi pa din na nandito tayo, na pumunta tayo dito at nakitaan ka agad ng lunas at okay ka na ngayon. Kasi kung talagang doon lang tayo asa sa kabila, naku, mukhang delikado ang Ate Gemma. Kaya ako talagang napaisip ng bongga. Inamin ko talaga na din yung isip ko, nahati ang isip ko, pero mas nangibabaw yung isip ko na nagkasakit ka, na gusto kong gumaling ka, na gusto kong bongga yung saya mo, na hindi ka lang sumaya sa bahay mo, pati yung, siyempre mas importante ang buhay mo. Iisa lang ang buhay mo, Ate Gemma. Yung bahay pwedeng saka na lang. Kaya sabi ko, alam mo, sa totoo lang, Ate Gemma, bahala na kung anong mangyari. Kung mag-stop ang bahay o stop ko muna, basta ikaw unahin ko muna na gumaling ka, and then pagpatuloy na lang yung bahay kung gagaling ka na. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Kung hindi po sa inyo, hindi ko malalaman na may diabetic pala ako. Higit sa lahat, Ate Gemma, hindi lumala at naagapan agad. 'Di ba? Kung wala kayo man talaga, hindi ko na po siguro alam. Ang bait ng Diyos, Ate Gemma. Sabi ko nga ni Ate Jenna kagabi, nag-usap kami, Ate Jenna ha, naging way ka na magkita kami, mag-cross ang landas naming dalawa ni Ate Gemma. Kasi hindi lang pala ang bahay na kailangan nating isalba, pati pala buhay ni Ate Gemma ay kailangan din nating isalba at mas nangangailangan. Kaya pala ginamit ka rin ng Panginoon Diyos na inilapit mo sa akin si Ate Gemma, dahil hindi lang pala sa bahay, no, pati sa buhay niya na talagang kailangan pala tayo ni Ate Gemma. Kaya nag-cross ang landas namin dahil sa iyo. Maraming salamat talaga sa lahat-lahat. Yun lang gusto sabi ko sa inyo. Maraming salamat. Para akong nabunutan ng tinik ngayon, Ate Gemma, na nakitaan ko na sumigla ka na naman. Iba yung aura ng mukha mo ngayon, no? Kaysa yung noon na lagi kong sinasabi sa'yo, Ate Gemma, okay ka lang. Okay ka lang, okay ka lang. Huwag ka munang lumabas, magpahinga ka muna dyan. Huwag kang kumilos, hayaan mo kami ditong kumilos. Hayaan mo sinanay, kakayanin yan. Ngayon, iba ang aura mo. Wala na. Yung puso mo na paghinga mo, okay na. Wala na yung parang naninikip. Kasi may nilagay sa ma'am, yung sa parang antibiotic. Kasi nung hindi ako makahinga, ma'am, may nilagay sila. So, ang gamit
ang gamot mo saan daw para ito? Yung cetirizine para doon sa pangangati, sa allergy to. Yung iba, anong sabi ng doktor? Anong explain niya? Si mama ko. Nanay Gemma, Ma'am, nandiyan nakalagay ma'am kung paano ano niya. hindi, ibig kong sabihin, yes, nandito kung paano inumin. Yung cetirizine, ang alam ko para doon sa allergy. Yung Oo, iba ma'am. para sa ano? Ito para to sa allergy. Yung isa ito, Ma'am, basta sabi niya kanina ng doktor, basta iresitahan ko na lang siya, ano nyo na lang dyan. Sabi niya. opo, ano daw po itong maintenance? Yung, ibig ko sabihin, ano daw itong gamot para saan? Wala naman siya sinabi. Hindi nyo rin po tinanong. Hindi naman. Basta, i-ano ko na lang yung resita, yun ang inumin niya. At yun ang sinabi lang sa akin. Mamaya mga kabayan, alamin ko. Kasi siyempre, pag ako nagpa-hospital, tanungin ko, Dok, ano tong gamot nito para saan? Para bang, kung halimbawa, biogesic, alam na natin ang biogesic or paracetamol para sa lagnat. Oo, ma'am. O, pag binigyan naman tayo ng cetirizine, para sa may allergy. O, pag binigyan naman tayo ng diatabs, para sa sakit sa tiyan. Ganon. Yun ang gusto kong malaman. Ma'am, Kung ano yung niresita at anong sinabi ng doktor, kung para sinabi saan. Ma'am, na kagabi. Diabetic ba siya? May gamot ba siya doon Hindi, sa... Wala, ma'am. Wala na siyang sinabi kasi okay na siya, ma'am. Yung mga x-ray niya, ultrasound, yung UTI niya, tapos yung... Opo. Yun nga po ang tinatanong ko ngayon kasi okay lahat ang laboratories, ang result. So, ang gamot, para saan yun? Yun ang gusto kong malalaman. Ma'am, ang sinabi lang kanina, ma'am, yung lotion. Sinabi niya na may iano ko ng lotion na bibilin mo mamaya, sabi niya. Ngayon, nung lalabas na kami, asandal at gagawa kami ng inumin niya. Ay sa yung parang resita Okay, na so, bibilin niya. Kaya nga sabi ko ni Ate Gemma, mga kawing kahapon, basta ayusin lang nila yung discharge, no? Kaya gusto ko ako magsundo kasi gusto ko malalaman kung ano yung mga gamot, kung may mga gamot ba, anong explanation ng doktor. So ngayon, sige, pupunta muna ako saglit sa loob mga kabayan, itanong ko lang itong mga gamot kung para saan, para mas klaro sa akin mga kabayan. Kasi ang cetirizine alam ko na, may allergy ka, mga ganun. So saglit lang ha, pupunta ako doon na, saglit lang. Ako na, ay. Sa mga sponsor namin, sa lahat ng nagdasal sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, gumaling na po ako. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. A few moments later. So okay, maliwanag na sa akin. Ayun yung gusto kong paliwanag na na marinig ko. So sabi ko na nga ba, ang cetirizine, alam ko na, kabisado ko. Yung isa pala dito, di ko nabanggitin yung pangalan ng gamot. Yung isa pala dito, para sa manas na bumaba na, no? At yung tubig, yung mga exist dyan na mga tubig na mabababa na at matanggal na itong manas ni Ate Gemma ng tuluyan, no? Ganun pa man, nung galing siya sa kabilang doktor, mga kabayan, or kabilang hospital, ay na yon, unti-unti nang bumaba at lalo na dito sa kamay halos wala na dito natira. Ayan, very light na lang po mga kabayan ang manas. Tapos yung ito namang isa mga kabayan, antibiotic, nadali nga si Ate Gemma sa UTI. Sa UTI. Kaya gusto kong malaman kung anong gamot kasi hindi pwede na okay ang result and then walang gamot. So merong gamot, kaya tanungin ko kung para saan, para alam ko kung ano yung gamot na iniinom. So ingat sa pagkain. Walang sinabing bawal na pagkain. Wala namang sinabi ng doktor ng sa akin. Kasi na antibiotic ka ngayon sa UTI mo. So ako na lang magsabi sa iyo, ingatan mo ang pagkain na maaalat, soft drinks, yung mga pagkain na bawal sa merong UTI, no? Yung blood infection yung mga kabayan, okay na yun. Kasi, di ba, napansin mo yung parang may syringe na inano sa'yo, nakadalawa ka ata na sinuwero sa'yo. O para yun doon sa blood infection. Tapos yung UTI mo ngayon, ito, may gamot ka for 7 days. Ang gamot mo dito, mga kabayan. So doon sa UTI niya, kaya ingat ka sa soft drinks, mga noodles, mga maaalat, at lahat ng
na mag-cause ng ano sa'yo, ng UTI. Tapos may chlorpheniramine ka dyan, cetirizine. Ingatan mo rin yung mga pagkain ng mga malalansa muna para hindi mo na mag-trigger yung ano mo. At higit sa lahat, iwasan mo rin masyado yung kanin, ha? Mag-ano ka muna, maging alerto ka sa mga pagkain. Kasi kapag tayo ay may edad na, hindi tulad noon na medyo bata-bata pa tayo, na lahat ng pagkain walang bawal, sige, pwede natin kainin. Pero pag malapit na tayo mag-40s, 50s, dyan na mag-i-start yung mga naramdaman at doon na rin mag-start yung mga ibang bawal na pagkain. Opo. 'Di ba? So ang kanin bawasan mo muna, ha? Para healthy, kahit mahirap ang buhay basta walang sakit, okay lang, makapagtrabaho tayo. Okay, sige. So awa ng Diyos mga kabayan, akala ko kung ano na naman ang problema, pero saya, good news ang ating ngayon, balita. At salamat po sa lahat ng aking mapagmahal and very generous sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Sa lahat po na nagmahal namin, nagmahal dito sa pamilya ni Ate Gemma, maraming salamat. Wala akong ibang maigaganti kundi pasasalamat, buong puso namin pasasalamatan at dasal na all out support nyo from the bahay hanggat dito sa hospital ay nandiyan. At higit sa lahat, yung inyong dasal. Kaya agarang gumaling si Ate Gemma po mga kabayan. Salamat dahil tinugon yung ating mga panalangin at hindi tayo pinabayaan. At lahat ng ating kagustuhan, lahat ng ating dasal na maging okay si Ate Gemma, awa ng Panginoong Diyos ay naging okay siya dahil po sa inyong mga dasal at support. Okay, so ngayon mga kabayan, uwi na kami. No? Sinundo na sila. No? Hindi pala naintindihan ni Ate Gemma na sabi ko, pag okay na, mag-message sa akin at puntahan namin sila. So, okay lang, no problem. Nandito na rin si Kuya Jandre, si Tatay Lando, si Nanay Irma. So, ngayon mga kabin, uwi na kami. Awa ng Diyos, makakauwi ng maaga. Okay, let's go. Maraming salamat. At good luck muli. At mag-ingat na lang si Ate Gemma sa mga pagkain at kung ano-ano pa.